Ang lahat ay nagsimula sa maharlikang kaharian ng Mili, kung saan ang mga hayop ng lahat ng uri ay namuhay sa perpektong pagkakaisa, mga zebra, hippo, warthog, giraffe, at marami pang iba. Dito, tinipon ni Haring Simba ang kaharian upang ibahagi ang balitang magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Sa isang seryoso ngunit puno ng pananabik na tinig, inanunsyo niya, dumating na ang oras upang lumaki ang ating pamilya. Natupad na namin ni Nala ang pangarap na parangalan ang ikot ng buhay. Magkakaroon kami ng anak. Sa mga salitang iyon, tumangala si Simba sa langit at marahang idinagdag, Nala, mahal ko, paparating na ako. Samantala, si Nala, na medyo pagod, ay nagpahinga at marahang bamulong, Simba, nandito lang ako, naghihintay sa'yo palagi. Makalipas ang kaunti, lumapit sina Timon at Pumbaa sa kanilang mabuting kaibigang si Simba, na humiling sa kanila ng isang napaka-espesyal na pabor, pakiusap, huwag ninyong takutin ang maliit kong si Kiara. Sasamahan ko si Nala at hindi ako makakabalik ng ilang sandali. Sa gayon, ipinagkatiwala ni Simba ang kanyang tapat na mga kaibigan na alagaan ang kanyang anak na babae, lubos na nagtitiwala na aalagaan nila siya. Pagkaalis ni Simba, nagpasya sina Timon at Pumbaa na aliwin ang batang si Kiara sa isa sa kanilang mga kwento na puno ng sigla. Ikinwento nila kung paano nila matapang na hinarap si Scar at, sa isang mapaglarong liko, inangkin nilang kinain nila siya. Si Kiara, sa inosente niyang edad, ay agad na sumagot, sabi ni Dad, siya ang tumalo kay Scar. Nauwi sa tawanan ang usapan, at napuno ng saya ang hangin. Kalaunan, dumalaw ang marunong na si Rafiki kay Kiara. Ibinahagi niya sa kanya, na may halong pagmamalaki at pananabik sa kanyang tinig, kung paano siya pinagkatiwalaan ng kanyang mga magulang kina Timon at Pumbaa na mag-alaga sa kanya, ngunit inamin din niyang nangangarap siyang maging isang matapang na leones kahit madalas niyang maramdaman na siya'y maliit at marupok. Si Rafiki, na laging pantas, ay sinabi sa kanya na si Simba mismo ay kasing hindi tiyak din noong siya'y bata pa. Ibinahagi niya ang kwento kung paano minsang dinala ni Mufasa, ang kanyang lolo, si Simba sa pinakamataas na bahagi ng Pride Rock at tinuruan siyang umungal sa ilalim ng bituing kalangitan. Gayunman, si Kiara, nag-aalinlangan pa rin, ay nagsabi, hinding-hindi ako magiging kasing tapang nila. Nang makita ang kanyang pangangailangan ng lakas ng loob, nagsimulang magkwento si Rafiki ng isa pang alamat. Sa kabila ng mga bundok, may tagtuyot na tila walang katapusan, ngunit isang araw, dumilim ang kalangitan at nanag ang tadhana, at doon nagsimula ang kwento ng maalamat na si Mufasa. Matagal bago sila naging mga alamat, si Mufasa at ang prinsipe na makikilala bilang Scar ay naging magkapatid. Tinangay kami ng salaysay patungo sa isang tagpo ng mga elepante at mga hyena na tumatawid sa malalawak na tanawin. Doon, ipinakita ng mga magulang ni Mufasa sa kanilang batang anak ang karelagan ng kanilang mundo. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata, maaari mong pangarapin ang lahat ng balang araw ay magiging iyo, sabi nila. Upang gawing mas mahiwaga ang sandaling iyon, umawit sila ng isang taos-pusong awit, isang awit na nagdiwang sa ganda ng buhay at nangakong palagi silang magkasama. Kahit na hinaharap nila ang mga hamon ng tagtuyot, ang kanilang awit ay nagdala ng pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Gayunman, panandalian lamang ang kaligayahan, sapagkat nagsimula ang isang malakas na buhos ng ulan, pinapalaki ang mga ilog at nagdudulot ng isang mapaminsalang baha. Ginawa ng mga magulang ni Mufasa ang lahat ng kaya nila upang kalasagin ang kanilang anak mula sa mababanggas na agos. Mula sa gilid ng isang bangin, mariing inudyukan siya ng kanyang ama, kailangan mong umalis ngayon, may oras pa. Ang kanyang ina, na pinaghahalo ang pagmamadali at lamang, ay nagudyok sa kanya, isang hakbang sa bawat pagkakataon, at mag-ingat sa pagtapak. Ngunit naparalisa si Mufasa sa takot. Nag-alinlangan siya sa kanyang kakayahang makatakas. Sa sandaling iyon, gumuho ang lupa sa ilalim ng isang elepante, at habang ito'y dumudulas, nahulog si Mufasa, tinangay ng nagngangalit na tubig. Nagpatuloy ang kwento ni Rafiki. Ang rumaragasang baha ay nagsanib sa isang malayong ilog, dinadala si Mufasa palayo sa kanyang mga magulang, palayo sa lahat ng kanyang nakilala. Sa isang liblib na sulok ng kaharian, ang munting leon ay kalaunay na ihagis sa isang lumulutang na troso. Dito namin nakilala si Taka, ang mausisa at matapang na anak ni Haring Obasi. Nang mapansin ang tagalabas, nagtanong si Taka, ano ang pangalan mo? Mufasa, sagot ng batang leon.
Nang ganyo, inamin ni Taka na may lihim siya, ngunit tumanggi siyang ibahagi ito. Napakalakas ng pagpupumilit ni Mufasa kaya sa huli ay bumigay si Taka, ibinunyag ang nalalapit na panganib, may buwaya na papalapit para hulihin ka. Dahil hindi marunong lumangoy, walang kalaban-laban si Mufasa habang mabilis na lumalapit ang buwaya. Sinubukan ni Taka na tumulong, ngunit mabilis na nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Nang tila wala ng pag-asa, dumating ang ina ni Taka na si Ash, buong tapang na hinarap ang buwaya at iniligtas ang parehong mga anak. Gayunman, ang kanyang mukha ay halong galit at pag-aalala. Sinabi ko sa iyo na huwag kang makipag-usap sa mga estranghero, saway niya sa kanyang anak. Ipinilit ni Ash na iwan na lang nila si Mufasa, na sinasabing hindi kailanman tatanggapin ni Haring Obasi ang isang estranghero sa kanilang grupo. Ngunit si Taka, na naantig ng awa, ay ipinagtanggol ang munting leon. Mag-isa lang siya at muntik ng kainin, hindi ko siya pwedeng basta iwan. Sinabi ko sa iyo na maghintay ka sa akin, hindi natin siya pwedeng iwan dito. Mga patakaran ay mga patakaran, hindi tatanggapin ng hari ang isang gala. Hindi ako gala, naligaw lang ako. Naantig sa kanyang mga salita, nakinig si Ash habang ipinaliwanag ni Mufasa kung paano siya natangay ng baha at nahiwalay sa kanyang mga magulang. May pag-asang nagniningning sa kanyang mga mata, nagtanong siya, alam mo ba kung paano ako makakabalik sa bahay? Sa mahinahong tinig, sumagot ang Leones, ang maligaw ay maaari ring maging paghahanap ng isang landas, at ang landas na iyon ay maaaring maging isang bagong tahanan. Dinala niya si Mufasa sa grupo, kung saan namin nakilala ang kahangahangang si Haring Obasi. Tinitigan ng pinuno ang bata ng may paglibak, malinaw ang kanyang tindig, hindi tayo maaaring tumanggap ng isang gala sa grupong ito. Dugo lamang ang tanging bigkis na mahalaga. Si Taka ang magiging susunod na hari. Dapat nating protektahan ang linya ng dugo. Ang pangalang Mufasa ay tila lubhang bumabagabag sa kanya. Mufasa, inulit niya ng may paghamak, ang pangalang iyon ay nangangahulog ang hari, at ako lang ang hari rito. Ang aking anak na si Taka ang magiging kahalili ko. Hinahamon ng batang ito ang kanyang lugar. Sa isang kislap ng masamang balak sa kanyang mga mata, nagbalak si Obasi ng paraan upang alisin ang tagalabas. Naalala niya na nabanggit ni Mufasa na tinatawag siya ng kanyang ina na pinakamabilis na anak, kaya iminungkahi ni Obasi ang isang paligsahan. Kung kasing bilis niya ang sinasabi niya, patunayan niya sa pakikipagkarera sa aking anak na si Taka, idineklara niya, ang kanyang tono ay isang hamon na. Umalangaw-ngaw sa grupo, umungal si Obasi ng malakas, itinuturo si Mufasa ng may paglibak, kapag natalo siya ng prinsipe, tatapusin ko siya sa isang kagat, ungol niya. Ang tensyon sa mga leon ay nanatili sa hangin, ngunit bago maisakatuparan ang hatol, humakbang si Ash pasulong. Ang kanyang matalas na isip at diplomasya ay humamon sa hari, kung manalo si Mufasa, mananatili siya sa akin, kalmado niyang iminungkahi, upang patibayin ang kanyang punto, idinagdag niya, kung tunay na karapat-dapat si Taka na maging hari balang araw, dapat niya itong patunayan sa kanyang unang hamon. Kailangang paghirapan ng isang hari ang kanyang lugar, at ito ang magiging aral niya. Sa isang mahigpit na tingin, napilitan si Obasi na sumang-ayon na hayaang ang resulta ng karera ang magpasya sa kapalaran ng bata. Naghanda ang mga batang leon para sa karera, kapwa alam ang mataas na pusta. May halong kaba at determinasyon, nagsimulang tumakbo sina Mufasa at Taka, at may sensing nanood ang grupo. Mabilis na naging malinaw na nahihirapan si Mufasa. Ang kakulangan sa pagkain at pahinga, kasama ang mabigat na ruta, ay nagpabagal sa kanya. Nakita ang pagsisikap ng kanyang kalaban, may ibang damdamin na gumalaw sa loob ni Taka. Habang magkatabi silang tumatakbo, bumulong si Taka, may lihim ako, Mufasa, matagal ko nang gustong magkaroon ng kapatid. Napatingin si Mufasa sa kanya, nagulat, ngunit bago pa siya makasagot, gumawa si Taka ng isang hindi inaasahang desisyon. Bumagal siya, hinayaan si Mufasa na maungusan siya, isinakripisyo ang kanyang tagumpay para sa ugnayang matagal na niyang pinapangarap. Umalangaw-ngaw ang dagandong na ungol ni Obasi sa grupo nang masaksihan niya ang pagkatalo ng kanyang anak. Hinayaan mong talunin ka ng isang estranghero, anong klaseng magiging hari ka, sigaw niya, mabigat ang kanyang tinig sa galit at pagkadismaya. Gayunman, napilitan niyang tuparin ang kasunduan. Mananatili si Mufasa, ngunit titira siya kasama ng mga Leones. Hindi siya dapat lalapit kay Taka. Kahit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang awtoridad, malinaw na labis siyang nabigo sa kanyang anak.
Ngunit hindi pinansin ni Taka at Mufasa ang kanyang galit. Pinag-isa ng kanilang pinagdaanang karanasan, nagsimula silang umawit at masiglang ideklara na mula sa sandaling iyon, sila ay magkapatid. Lumipas ang panahon at ang mga anak ay lumaki bilang mga batang leon, ngunit nanatiling hindi nagbabago ang kanilang mapaglarong espiritu. Patuloy na umaabot kay Ash ang mga reklamo tungkol sa kanilang mga kalokohan, at gaya ng dati, nagdeklara si Obasi ng may paglibak, "Hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo, ang nag-iisa kong anak ay si Taka. Ang palaboy na iyon ay walang karapatang manatili rito. Ibalik ninyo siya sa mga leones at ilayo sa aking anak." Nang ipahayag ni Taka ang kanyang pagnanais na sumama kay Mufasa, pinigilan siya ni Obasi, ang kanyang tono ay puno ng bigat. "Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Dapat kang manatili rito sa tabi ko at matutong maging pinuno." Pagkatapos, sa isang mabigat na anyo at mga salitang may halong babala, idinagdag niya, "Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Isang araw, ipagkakanulo niya, dahil iyan ang likas na ugali ng mga hindi nabibilang." Tumingin si Taka sa kanya nang may hindi paniniwala, ngunit si Obasi, ipinikit ang mga mata na may anyo ng kataasan, ay nagtapos, "Ang kapangyarihan ay nasa pahinga, sa pamamagitan lamang ng pagtitipid ng ating lakas ay mapoprotektahan natin ang grupo." Ngunit may naramdaman si Taka na may mali sa aral na ito. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kutob na mali ang kanyang ama. Samantala, sa ibang bahagi ng grupo, pinapahusay ni Mufasa ang kanyang mga kakayahan sa ilalim ng gabay ni Ash. Inampon ng ina ni Taka ang batang leon. Tinuruan siya ng mga mas advanced na teknik sa pangangaso na nagbukod sa kanya sa alinmang leon na kanyang nakilala. Nakabuo si Mufasa ng isang pambihirang pangamoy, isang kaloob na itinuring ni Ash na kakaiba. Sa isa sa kanilang mga pangangaso, itinaas ni Mufasa ang kanyang ulo at inamoy ang hangin. "May kawan ng mga antelope sa timog," sabi niya nang may kumpiyansa. Nang ganyo, tinanong ni Ash, "Paano ka nakatitiyak, baka iba iyon?" Sumagot si Mufasa ng may katiyakan, "Magaan ang kanilang mga yapak at mabagal ang kanilang galaw, at may isa pa, minsan ay nakakahuli ako ng isang mahinang amoy na nagpapaalala sa akin ng tahanan. Minsan ay may naaamoy ako, halos bakas lang sa hangin, at amoy ito na parang tahanan." Tumingin sa kanya si Ash nang may lamang at ipinaliwanag, "Iyon ang amoy ng iyong ina. Kung nararamdaman mo pa rin ito, dahil kasama mo pa rin siya." Tumama sa puso ni Mufasa ang kanyang mga salita, nagbibigay sa kanya ng isang sinag ng pag-asa at panibagong pakiramdam ng pagiging kabilang, kahit sa isang lugar kung saan tinitingnan pa rin siya bilang tagalabas. Sa isang tahimik na sandali, ibinahagi ni Mufasa ang kanyang pinakamalalim na iniisip. "Hindi ako kailanman tatanggapin ni Obasi dahil hindi ako dugo niya. Para sa kanya, palagi akong magiging isang nanghihimasok, isang pag-alagala." Tumingin sa kanya si Ash ng mabait at sumagot, "Ikaw ay pamilya ko. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling o kung ano ang sinasabi ni Obasi. Dito, kasama ko, palagi kang may tahanan." Ngunit si Mufasa, na may umuusbong na karunungan sa kanyang tinig, ay tumugon, "Tama ka, ako ay isang pag-alagala, ngunit baka mas mabuti iyon. Ikaw lang ang tanging tahanan ko. Kahit papaano, hindi ko na kailangang dalhin ang pasanin ni Taka o harapin ang kapalaran ng pagiging Lion King. Hindi iyon bigat na para sa akin." Sa mga salitang iyon, bumalik sa kasalukuyan ang kwento ni Rafiki. Sina Timon at Pumbaa, na lubos na naaaliw, ay sumingit na may pananabik. "Si Mufasa ay tulad lang namin, isang tunay na pag-alagala," sigaw nila. Ngunit si Kiara, na naiirita sa kanilang kawalan ng paggalang, ay pinatahimik sila sa isang senadoryas, hinayaang magpatuloy si Rafiki. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Taka ay lihim na nagmamasid sa lahat. Nagpatuloy si Rafiki sa kanyang misteryosong tinig, ngunit habang minamanmanan niya ang kanyang kapatid at si Ash, may isang kakilakilabot na bagay ang nagkukubli sa mga anino. Ang malalaking puting leon, mga multo ng disyerto, ay gumagapang palapit. Nabiyak ang katahimikan nang lumitaw ang mga mandaragit mula sa kanilang mga pinagtataguan. Walang pag-aatubili, tumalon si Mufasa sa aksyon upang protektahan si Ash. Mabagsik at matindi ang labanan. Mula sa malayo, nanood si Taka ng may takot. Gusto niyang tumulong, ngunit ginapos siya ng takot. Sa halip na makialam, pinili niyang tumakas, iniiwan ang kanyang ina at si Mufasa na harapin ang panganib ng mag-isa. Ipinakita ni Mufasa ang hindi pangkaraniwang tapang at nagawang talunin ang isa sa mga puting leon, hiniligtas ang buhay ni Ash.
Pagod na pagod, bumalik sila sa grupo kung saan isinalaysay ni Ash ang nakakatakot na nangyari. Sila ay malalaking leon, puti na parang mga multo. Kung wala si Mufasa, hindi na ako buhay ngayon. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng mga bulungan ng pag-aalala sa grupo. Sa matatag na tinig, binalaan niya ang lahat, ang mga leon na iyon ay kalahating araw na paglalakbay lang mula rito. Darating sila para sa atin. Kailangan nating maghanda. Gayunman, binaliwala ni Obasi ang kanyang pagmamadali at sumagot ng may paglibak, at bakit ako maniniwala sa isang palaboy? Pagkatapos, ipadala mo ang isang tao para mag-imbestiga, giit ni Mufasa. Bagaman nairita sa hamon, napilitan si Obasi na sumang-ayon at nagpadala ng isang taga-manman upang kumpirmahin ang kwento. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang galit. Sa pribado, hinarap niya si Taka ng may matinding galit. Iniwan mo ang iyong ina, saway niya, paano mo sa tingin mo maaapektuhan iyon ang ating pamilya? Samantala, sa isang malayong lupain, ipinakilala sa amin ang hari ng mga puting leon na si Kiros, isang matangkad at malupit na pinuno. Nagulat ang isa sa kanyang mga mandirigma tungkol sa laban, may isang batang leon, hindi siya ang hari ng grupo, ngunit siya ang pumatay sa iyong anak, ang prinsipe na si Kiro. Nanlamig ang dugo ni Kiros sa balita. Paano nagawang patayin ng isang karaniwang leon ang aking anak? Sigaw niya, mabigat ang kanyang tinig sa galit at dalamhati. Walang awa, iniutos niyang iwan ang bigong mandirigma sa awan ng mga leones upang lamunin. Bumalik sa grupo, patuloy na ibinuhos ni Obasi ang kanyang matitigas na pananaw tungkol sa kapangyarihan kay Taka. Dapat kang magsinungaling, utos niya. Sabihin mong hindi ka tumakbo. Sabihin mong hindi mo iniwan ang iyong ina. Hindi na mahalaga ang katotohanan. Ang tanging dapat nating protektahan ay ang linya ng dugo. Si Taka, wasak at halatang naguguluhan, ay sumagot, ayokong maging hari. Ayokong magsinungaling. Anak mo lang ako. Sa sandaling iyon, bumalik ang leon na ipinadala ni Obasi upang mag-imbestiga, hingal at may mabigat na anyo. Totoo ang sinabi ni Mufasa. Ulat niya, paparating sila, 2 leon para sa bawat isa sa atin. Si Obasi, nahaharap sa nagbabantang-banta at determinadong pangalagaan ang kanyang angkan, ay gumawa ng isang kapalarang desisyon. Ipinadala niya ang kanyang anak na si Taka upang magsimula ng bagong buhay, at inutusan si Mufasa na samahan siya bilang kanyang tagapagtanggol, nanunumpa ng isang walang hanggang ugnayan ng katapatan. Sa una, tumanggi si Mufasa, ayaw niyang iwan si Ash. Ngunit si Ash, matatag at puno ng pagmamahal ang tingin, ay sumagot, nagsalita ang iyong ina tungkol sa isang lugar sa kabila ng abot tanaw, mga lunti ang lupain sa ilalim ng perpektong araw. Ang lugar na iyon ay tinatawag na Mili. Kailangan mong pumunta roon at hanapin ang iyong tunay na tahanan. Si Mufasa, wasak ang puso, ay sumagot, ayokong mawala ka. Hinaplos niya siya ng may lamang at ibinulong, nararamdaman mo iyon, at ganoon din ako. Buhay pa ang iyong mga magulang. Kailangan mong umalis at hanapin sila, tuparin mo ang iyong tadhana sa ikot ng buhay. Luhaan, nagpaalam sila. Umalis sina Mufasa at Taka sa kanilang paglalakbay, iniiwan si Ash, habang ang abot tanaw ay nangangako ng isang hindi tiyak na kinabukasan. Bumalik sa kasalukuyan, sina Timon at Pumbaa ay sumingit sa kwento ng mga katawa-tawang biro bago magpaalam upang pumunta sa banyo. Si Kiara, na naiirita, ay binaliwala sila at hinimok si Rafiki na magpatuloy. Si Obasi, kapit sa kanyang dangal at pagmamalaki, ay naghangad na harapin ang pinuno ng mga puting leon na si Kiros. Isinalaysay ni Rafiki, si Kiros, nakahanga-hanga at malamig, ay ginawang malinaw ang kanyang layunin, ako ang nag-iisang hari. Ang aking grupo ang huli sa lambak ng mga hari, at maaari lamang magkaroon ng isang kataas-taasang leon, at iyon ay ako. Si Obasi, na nahahati sa pagitan ng tungkulin at tadhana, ay alam na wala na siyang takas. Sira na ang ikot, magkakaroon lamang ng isang Lion King. Samantala, ipinagpatuloy ng mga batang leon na sina Taka at Mufasa ang kanilang paglalakbay nang biglang lumitaw sa likuran nila ang mga anino ng mga puting leon. Lumangoy ka, utos ni Mufasa kay Taka, ang kanyang tinig ay may taglay na awtoridad ng isang prinsipe. Ngunit si Taka, napatigil sa takot, ay tumanggi. Ang trauma ng baha na naghiwalay sa kanyang pamilya ay nagparalisa sa kanya. Noon ay lumitaw si Kiros, nakatuon sa kanila ang kanyang malulupit na mata, at nagtanong, sino ang pumatay sa aking anak? Napako ang kanyang tingin kay Taka,
na bilang tagapagdala ng dugong Maharlika ay itinuro. Dugo kapalit ng dugo, idineklara ni Kiros sa nagyayelong tinig. Wala nang ibang pagpipilian ang magkapatid kundi tumakbo para sa kanilang mga buhay, ngunit ang kanilang landas ay humantong sa isang bangin, na trap at walang mapuntahan. Umabot sa sukdulan ang tensyon. Si Taka, nilamon ng takot at kawalan ng pag-asa, ay pabulong na humingi ng tawad bago itinulak si Mufasa patungo sa tubig, pinilit siyang tumalon. Isang puting leones ang humabol sa kanila at tumalon kasunod, ngunit may buwaya na lumitaw mula sa kailaliman, sinunggaban ang mga ngaso at kinaladkad siya sa ilalim ng tubig. Tinangay sila ng agos ng ilog, pansamantalang iniligtas mula sa panganib ngunit iniwang pagod at marupok. Samantala, si Kiros, na may nagyayelong determinasyon, ay nanumpa, saan man sila magpunta, huhuntahin natin sila. Sa kanilang pagtakas, nakasalubong ng magkapatid ang isang leones na nagngangalang si Robbie. May mabigat na anyo, ibinunyag niya, naghahanap ako ng mga nakaligtas mula sa aking grupo. May ilan na nakatakas sa mga mananakop, ngunit wala na akong nahanap na iba maliban sa inyong dalawa. Sinubukan nilang kausapin pa si Robbie, ngunit sa sandaling iyon ay may isang ibon na lumitaw, isang nerbyosong hornbill na nagngangalang Zazo, na sumigaw, "Pakiusap, huwag ninyo akong kainin." Pagkatapos, medyo kumalma, idinagdag niya, si Robbie ay isang prinsesa. Ipinadala ako ng kanyang ama upang protektahan siya sa kanyang paglalakbay. Ang hindi inaasahang likong ito ay nagpakilala ng isang bagong kakampi sa kanilang landas patungo sa pagtupad ng kanilang tadhana. Ibinahagi ng magkapatid ang kanilang layunin kay Robbie, na makarating sa Mili. Ngunit siya ay nag-alinlangan, ang lugar na iyon ay isang alamat. Hindi ko kailangan ng pag-asa, kailangan ko ng pagkain. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, nanatiling hindi matitinag ang pananampalataya ng magkapatid sa paghahanap ng paraisong iyon. Samantala, sa kailaliman ng isang kagubatan, ipinakilala sa amin ang isang batang Rafiki, isang natatanging babon sa kanyang lahi. Ipinanganak siya na may pambihirang mga kaloob, mga propetikong pangitain, kakayahang makipag-usap sa mga insekto at sa buwan, at maging ang kapangyarihang magpagaling. Ngunit ang mga kakayahang ito ang naging dahilan upang siya ituring na iba at itaboy ng kanyang komunidad. Ayaw sa kanya, bumoto sila upang siya itapon. Sinubukan ng isang batang unggoy na hikayatin si Rafiki na manatili, ngunit mahinahon niyang sinagot, "Oras na para umalis ako, hinihintay ako ng aking pamilya sa kabila ng mga punong ito." Pinagtagpo ng tadhana si Rafiki at ang mga leon sa kanilang paglalakbay. Nang makita siya, inakala ni Taka at Mufasa na maaaring pagkain siya at sinubukan siyang takutin. Nabigo ang kanilang plano. Naglakad si Rafiki ng may payapang kumpiyansa, na para bang hindi nababahala sa panganib. Nang ganyo, tinanong siya ng mga leon, "Bakit hindi ka natatakot? Wala nang mapupuntahan." Sa isang misteryosong tono, sumagot si Rafiki, "Naglalakad ako patungo sa liwanag. Kung papatayin ninyo ako, hindi na ninyo mararating ang Mili. Naghihintay roon ang aking kapatid." Nagulat sa kanyang mga salita at sa pagbanggit niya ng Mili, sinubukan siyang kausapin ng mga leon, "Dalhin mo kami sa Mili at hindi ka namin sasaktan." Tumanggi si Rafiki, "Wala akong ginagawa na kasunduan. Ang landas ko ay akin, at ang sa inyo ay sa inyo." Gusto sanang igiit ni Taka, ngunit pinutol siya ni Mufasa. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan, kung saan sina Timon at Pumbaa ay sumabog sa tawa. Inagaw lang daw ni Rafiki ang kwento ni Mufasa para ikwento ang sarili niya, biro nila. Si Rafiki, parehong nainsulto at kalmado, ay sumagot, "Walang kwento ni Mufasa kung wala ang kwento ni Rafiki." Si Kiara, labis na naantig sa salaysay, ay tumangala sa langit at pabulong na nagsabi, "Mama, Papa, pakiusap, pakinggan ninyo ako at bumalik kayo para sa akin." Sa alaala, ibinahagi ni Rafiki ang kanyang karunungan kay Mufasa, na umamin sa kanyang mga takot, hindi lamang sa tubig, kundi pati sa mga panaginip kung saan nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga magulang. Marahang pinayapa siya ni Rafiki, "Palagi mong mararamdaman ang iyong mga magulang. Kung naririnig mo ang tinig ng iyong ina, dahil ginagabayan ka niya." Nang gabing iyon, nakahuli si Rafiki ng isang isda, ngunit nang suriin niya ito, ibinulong niya, hindi pa oras nito, at ibinalik niya ito sa tubig. Pagsikat ng araw, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Umasa si Mufasa sa kanyang matalas na pangamoy at tiniyak sa grupo na malapit na silang makahanap ng pagkain. Bagaman nagduda sila sa una,
Hindi nagtagal ay nasagap nila ang amoy ng isang malapit na kawan. Pinalakas ng loob, nagpatuloy sila, umaawit at pinatitibay ang kanilang pag-asa na marating ang alamat na lupain kung saan maaari silang magtayo ng bagong tahanan. Habang tinatawid nila ang lambak, nagbabala si Rafiki tungkol sa isang patuloy na panganib, sinusundan ang ating mga yapot ng kanilang mga mata. Hindi susuko si Kiroz. At totoo nga, nagulat ang mga Leones ni Kiroz sa kanilang pinuno, hindi na sila nag-iisa. Sumama na sa kanila ang isang Leones at isang babon. Sa sandaling iyon, humingi si Taka ng tulong kay Mufasa upang mapalapit kay si Robbie. Sinubukan ni Mufasa na tumulong at iminungkahi na lapitan niya ito ng mahinahon at magtanong tungkol sa kanyang pinanggalingan, at banggitin ang isang uri ng bulaklak na tinatawag na Dark Flowers. Buong kumpiyansa, lumapit si Taka kay si Robbie at nag-improvisa, "Amoy pato ka." Laban sa lahat ng inaasahan, nagsimulang umayos ang usapan, ngunit bigla itong naputol. Dumating na ang mga puting leon mula sa kabilang panig ng lambak. Pinagmasdan sila ng mga puting leon na may bangis ng mandaragit. Si Taka, na puno ng maling kumpiyansa, ay hindi nabahala hanggang sa mapagtanto nilang kayang-kaya ng kalaban na tumalon papunta sa kanila. Nahaharap sa nalalapit na panganib, sinubukan ni Mufasa na kumbansihin ang mga elepanteng malapit sa kanila na tulungan silang lumaban, ngunit may mas malikhaing ideya si Robbie. Umakyat siya sa isang puno at nagsimulang itulak ang mga pugad ng bubuyog patungo sa mga elepante, na naging sanhi upang magsipagkumpulan ang mga bubuyog at guluhin ang malalaking hayop. Sa kanilang pagkabaliw, lumikha ng kaguluhan ang mga elepante at napaatres ang mga puting leon. Ligtas man sa ngayon ang grupo, alam nilang hindi pa tapos ang banta. Habang isinasakatuparan ang plano ni Robbie, may kapalit ito. Nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa puno. Walang pag-aatubili, sumugod si Mufasa upang iligtas siya, habang si Taka, muli na namang naparalisa sa takot, ay nagtago sa mga anino. Nang bumalik ang katahimikan, ipinakita ni Rafiki ang kanyang kakayahang magpagaling at inalagaan ang mga sugat ni Robbie. Matapos ang maraming pagsisikap, gumalaw siya at nagising, nalilito. Sa kanyang kakaibang paraan, idineklara ni Rafiki, ang iyong buhay ay naligtas. Nalilito, nagtanong si Robbie, kanino? Bago pa makasagot si Rafiki, nagsalita si Mufasa, si Taka ang nagligtas sayo. Si Taka, nagulat sa mabait na kasinungalingan ng kanyang kapatid, ay tinanggap ito ng tahimik. Kalaunan, tahimik niyang pinasalamatan si Mufasa sa kanyang ginawa. Nang gabing iyon, habang sila'y nagpapahinga, napanaginipan ni Mufasa ang kanyang ina, ang init ng kanyang presensya at ang kanyang mga salita na nag-uugnay sa kanya sa tahanan ng kanyang nawala. Lumitaw din sa kanyang panaginip si Robbie, ang kanyang imahe ay gumising sa isang ugnayang hindi niya may kakaila. Pagkagising, nakaisip si Mufasa ng isang plano. Kung nais nilang marating ang mili ng ligtas, kailangan nilang tiyakin na hindi sila masusundan ng mga puting leon. Nagboluntaryo si Zazo na lumipad paikot-ikot upang tiyakin na naligaw na nila ang kanilang mga humahabol. Umubra ang plano, at sa unang pagkakataon, nawala sa bakas ang mga puting leon. Bumalik si Zazo dala ang balita, at sa wakas ay nakapagpahinga ang grupo. Nang gabing iyon, tahimik na lumapit si Robbie kay Mufasa at tuwirang tumingin sa kanyang mga mata. Ibinulong niya, "Alam kong ikaw ang nagligtas sa akin, hindi si Taka. Ikaw ay isang dakilang leon, at balang araw, dapat kang maging hari." Sinubukan ni Mufasa na iwasan ang papuri niya sa una, ngunit sa huli ay ngumiti siya at umawit ng isang awit para kay Robbie na nagdiwang sa kanyang tapang at kabaitan. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig si Taka mula sa mga anino, ang kanyang puso ay nilamon ng selos at galit. Mag-isa, umawit siya ng kanyang pagkadismaya at sakit, umaamin, "Hindi ko makalimutan ang aking nakita, wala na akong kapatid, mag-isa na ako." Sa kanyang paghihirap, natisod si Taka at gamulong hanggang sa matagpuan niya ang kanyang sarili na kaharap si Haring Kiroz. Dahil sa galit at sama ng loob, ipinagkanulo ni Taka ang kanyang kapatid. "Si Mufasa ang pumatay sa iyong anak. Kinuha niya sa akin ang aking ama, at ngayon, dadalhin kita sa kanya. Gagabayan din kita patungo sa mili." Sa mga salitang iyon, tinatakan ni Taka ang isang madilim na kasunduan sa mga puting leon. Kinabukasan, muling sumama si Taka sa grupo na parang walang nangyari. Pinasalamatan niya si Mufasa sa lahat, ngunit palihim siyang nag-iwan ng mga marka sa lupa, ginagabayan ang mga puting leon patungo sa kanilang kinaroroonan.
Matapos ang mahaba at nakakapagod na paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang Mili, isang tunay na paraiso. Isa itong oasis na may saganang tubig, lunti ang mga halaman, at masiglang buhay ilang. Si Rafiki, labis ang tuwa, ay nakakita ng isang puno na madalas niyang nakikita sa kanyang mga pangitain. Kumikinang ang kanyang mga mata sa paghahayag, humarap siya kay Mufasa at sinabi, "Sa aking mga pangitain, palagi kong nakikita ang isang kapatid na nakatayo rito. Ikaw ang kapatid na iyon. Ikaw ang aking kapatid." Habang nagdiriwang ang grupo, nagbabadya ang panganib. Dumating si Kiros at ang kanyang grupo, at ibinunyag ng hari ng mga puting leon ang katotohanan. Si Taka ang nagdala sa kanila roon. Natigilan si Mufasa at tumangging maniwala, ngunit kinumpirma ito ni Taka. "Totoo, dahil ikaw ang pinili ni Sir Robbie, tulad ng ginawa ng ating ina, at maging ng ating ama." Si Kiros, nilamon ng galit, ay humingi ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang anak. Is mine. Umungal si Mufasa ng malakas upang tawagin ang pansin ng lahat. "Maaaring ako ay isang pag-alagala, ngunit kailangan kong ipaglaban ang Mili. Lahat tayo ay may lugar sa ikot ng buhay, at magkasama natin itong mapoprotektahan." Nabigyang inspirasyon ng kanyang mga salita, nagkaisa ang iba pang mga hayop kay Mufasa upang harapin ang banta. Sa isang epikong labanan sa loob ng isang kuweba, hinarap ni Mufasa si Kiros habang nanonood si Taka mula sa itaas. Napatunayang mas malakas ang hari ng mga puting leon, at matapos ang matinding tunggalian, tinalo niya si Mufasa. Nang handa na si Kiros na ibigay ang huling hampas, narinig ni Taka ang tinig ng kanyang ina sa kanyang isipan, na nagpapaalala sa kanya na darating ang sandali niya upang maging bayani. Naantig, namagitan si Taka at iniligtas ang kanyang kapatid. Samantala, ginamit ni Rafiki ang kanyang karunungan upang manipulahin ang paligid, ginagabayan ang iba pang mga leon patungo sa kaligtasan. Sa gitna ng mabangis na labanan, isang biglaang baha ang lumamon sa kuweba. Sa kabila ng tumataas na tubig, walang awat na hinabol ni Kiros si Mufasa, at nagpatuloy ang kanilang laban sa ilalim ng tubig. Habang rumaragasa ang baha, isang napakalaking bato ang natanggal. Sinamantala ang pagkakataon, tinamaan ni Mufasa si Kiros, at ang bumabagsak na bato ang dumurog sa hari ng mga puting leon, na nagtapos sa kanyang paghahari. Matapos ang labanan, hirap na lumabas ng kuweba si Mufasa, sugatan at pagod. Nag-alinlangan si Taka sandali, ngunit sa huli ay tinulungan siya. Gayunman, nang dumating si Sir Robbie upang tulungan si Mufasa, si Taka, na nakaramdam ng pagkatabunan at sama ng loob, ay umalis nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Sa labas, lumabas sina Sir Robbie at Mufasa at natagpuan ang ibang mga hayop na naghihintay sa kanila. Dahil napag-isa niya ang lahat sa oras ng pangangailangan, ipinroklama si Mufasa bilang Lion King ng Mili. Pagkatapos ay dumating ang isang nakakagulat na sandali. Lumitaw ang ina ni Mufasa, buhay. Nalunod sa emosyon, masayang nagkita muli ang dalawa, bagaman nagdala siya ng masakit na balita, pumanaw na ang kanyang ama. Kalaunan, bumalik si Taka, puno ng pagsisisi, at humingi ng kapatawaran. Bagaman nanawagan ang ibang mga hayop para sa kanyang pagpapatapon, tumanggi si Mufasa na iwan ang kanyang kapatid na walang tahanan. Gayunman, malinaw ang kanyang tindig, mula ngayon, hindi ko na kailanman babanggitin ang iyong pangalan. Tatawagan kang Scar. Si Scar, puno ng tahimik na galit, ay lumakad palayo, nagliliyab sa puot ang kanyang mga mata habang pinapanood si Mufasa na umakyat sa Pride Rock at nagpakawala ng isang makapangyarihang ungol, na nagmarka sa simula ng kanyang paghahari. Sa kasalukuyan, si Kiara ay nakatayo sa ulan, umaatungal ng buong lakas, iniuugnay ang sarili sa kanyang angkan at pamana. Maya-maya, namataan niya ang kanyang ama sa malayo. Panang tuwa, tumakbo siya patungo sa kanya at nagyakapan sila ng buong puso. Samantala, binati ni Timon at Pumbaa si Rafiki sa kanyang pagkukwento. Magkasamang bumalik sina Simba at Kiara, ngunit hindi sila nag-iisa. May dala silang bagong karagdagan sa pamilya, ang nakababatang kapatid ni Kiara. Ang batang Leones, Pan ng pananabik, ay nangakong paprotektahan siya palagi, tinitiyak ang pagpapatuloy ng ikot ng buhay. At sa gayon, nagtatapos ang pelikula sa panibagong pagdiriwang ng pamilya, pamana,
at ang matibay na ugnayan ng Pride Lands. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Marcos Talans, Loops Gamang, Rafi Desen, Jomar Kamanian, Cloves Bongs from Cebu City, Darel Toledo from Samar, Jolan Irinco from 3J Ice Cream from Little Venice Laong, Jonathan Torrejos from Masbate, Rex Perando from Sargent Rivera Quezon City at Palawan, at Reyeng Ada Simbajan from Iloilo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.